Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Sa lahat po ng inaabot ng signal na ito. Ito po ang biyaya sa pagkaaga. Dito po sa himpilan ng BBS DWLV 91.9 FM. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, at sa technical side si Sir Stephen Fabis. Sa loob po ng ilang mga minuto muli, tayo ay magpasimula ng ating umaga, ng ating panibagong araw sa buhay natin, bigay ng Diyos, pahiram ng Diyos. Kaya po, sige po, habang kayo ay nagkakape marahil, ang iba naman ay marahil nakahiga pa, pero dahil tapat na nakikinig sa biyaya sa pagkaaga ay talagang nakaantabay na. Napapakinggan po tayo sa radyo at tayo po ay napapanood live sa Facebook. At kung gusto po ninyo at sana'y bisitahin po ninyo ang YouTube channel ng BBS DWLB 91.9 FM. At kung sa palagay ninyo ang programang ito ay nakakatulong sa espiritual na buhay, sa espiritual na kalusugan, espiritual na paglago, mangyari po na kung paano nyo sinishare ang mga napapanood ninyong sa akala ninyo ay nakakatulong, mas higit itong makatutulong. Kaya kung sa palagay ninyo makakaambag ito sa pagiging malapit ng inyong mga mahal sa buhay sa Panginoon, i-share po ninyo ito. Ang pag-share po ninyo ay nangangahulugan ng inyong pagsuporta at ng inyong pagsang-ayon sa mga aral ng Panginoon, at hindi lamang kayo ang makikinabang, pati na ang mga mahal po ninyo sa buhay. Ano po? Sige po, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ika-10 araw po ngayon ng buwan ng Disyembre ng taong 2024, taong kasalukuyan. Ano po? Palapit ng palapit ang araw na kung saan tayo ay sama-samang muling magdiriwang ng buwan ng araw ng Kapaskuhan. Sige po, mula po dito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Babasahin ko po ang kabanatang 2 at ang talatang 10 at talatang 11. At mula po dito manggagaling ang ating devotional message ngayong umaga. Kung may Biblia po kayong katabi, mas maganda po na ito ay samahan ninyo ako at umakiisa kayo sa pagbasa nito. Mula po rito sa Lucas, kabanatang 2, talatang 10 at 11. Sa King James Version, ganito po ang nasusulat. Luke chapter 2, verse 10 and verse 11. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalahan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas
na siya ang Kristo na Panginoon. Manalangin po tayo, Ama naming Diyos, na nasa langit, buhay, makapangyarihan sa lahat, napakabanal na Diyos, Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay. Muli po kami nagpapasalamat po sa inyo ngayong umaga. Marami pong salamat sa buong magdamag ng inyong pag-iingat. Salamat po muli sa panibagong buhay na ito. Ngayon pong umaga, habang kami sama-samang nag-aaral, nakikinig, nagbabasa ng iyong mga aral na nasusulat sa banal na kasulatan, hayaan po ninyo na ang iyong banal na espiritu ay mangusap sa mga makikinig ngayon, sa mga manunood, at sa mga magre-replay nito pagkatapos. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Sa pangalan Ama ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay po, tuloy-tuloy na ho tayo. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatan ko pong ang Pasko ay mabuting balita. Christmas is good news. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Diyan po sa Dalipay, Milaor. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at sa kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Magandang umaga din po kay Sir Lauro Rivera San Jose. At sa lahat pa po ng makikinig at manunood ngayon. Binabati ko nga po pala na magandang umaga si Sister Elena Alayan. Yan po. Magandang umaga po sa iyo, Sister Elena Alayan. At sige po, tuloy-tuloy na ho tayo. Dito po sa kababasa lang ho natin mula sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, atin pong muli pong titingnan ang mga katotohanan upang ito ay magbigay po sa atin ng paalaala, lalo na nga po tayo ay nagdiriwang ngayon o magdiriwang dito po sa buwan ng Kapaskuhan. Na ayon nga po sa ating pinag-aralan kahapon, hindi ko na po ulitin, pero ito ay kadugtong noon. Ano po, kadugtong ito ng ating pinag-aralan kahapon. Ngayon po, ating pag-aaralan, bakit po naging mabuting balita ang Pasko? No? Sisilipin natin, uungkatin natin, babalikan natin, titingnan natin, aalamin natin ang nasa likod nito. Bakit nung magpakita ang anghel sa mga pastol, bakit sinabi ng anghel na sabi niya, huwag kayong matakot. Sabi niya, sapagkat dinadalhan ko kayo ng mabuting balita. Bakit ganoon ang pagkakasabi ng anghel? Gusto ko pong balikan natin ang nakaraan bago ang Kapaskuhan. Alam niyo po, noong araw, ang totoo talagang kalagayan ng tao, hiwalay sa Diyos. Nabunga ng kasalanan, ang kalagayan ng tao sa Panginoon ay patay espiritual. Ang kalagayan ng tao noong mga panahon na yun ay hindi lamang hiwalay, kundi talagang walang pag-asa ang sangkatauhan. Pero ayon po sa mga Hudyo, sila po ay naghihintay ng tagapagligtas na wala nga pong iba ang isisilang na Mesiyas. Ito ang pinakahihintay ng bayang Israel. Isang tagapagligtas na magliligtas sa kanila sa kasalanan. Ngayon, paiksiin po natin ang istorya. So, sa madaling sabi, noong panahon na yon, ang kalagayan po ng tao ay hindi maganda. Kung pag-uusapan natin ang espiritual na aspeto,
yun talaga ang hindi maganda. Ang problema nung araw ng mga tao, hindi naman political problems, hindi naman kung ano-ano pang mga problema. Ang talagang pinaka-problema is spiritual. Yan talaga ang totoong kalagayan bago pa ang Pasko. O ngayon, paiksin natin ang istorya. Nung magpakita ang anghel sa mga pastol, ang sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat dinadalan ko kayo ng mabuting balita. Ang tanong, bakit naging mabuting balita ang Pasko? Yun ang tanong. Naging mabuting balita po ang Kapaskuhan o ang Pasko sapagkat isinilang po ang tagapagligtas. Yan po talaga ang dahilan, pinakamalalim na dahilan kung bakit ang Kapaskuhan ay itinuturing na isang mabuting balita. Lalo na po sa ating mundong ginagalawan. Samot-saring mga masasamang balita at dahil nga po sa masasamang balita, ito ay nagdudulot sa tao ng takot. Minsan, kawalan ng pag-asa. Minsan, na nababalot ng pangamba ang ating mga buhay, ang ating puso, ang ating isipan. Pero nung magpakita ang anghel sa mga pastol, ipinarating ng anghel kung ano ang ipinaparating ng Diyos. Dahil ang kalagayan nga po ng tao nung mga panahon na yon ay nabubuhay ang tao sa takot, kaya nga sila naghihintay ng magliligtas sa kanila. O ngayon, dito sa ating pag-aaralan, ipapaalala po sa atin na naging mabuting balita ang Kapaskuhan sapagkat isinilang ang tagapagligtas. Hindi po naging mabuting balita ang Pasko dahil may 13th month pay ka. Hindi naging mabuting balita ang Pasko dahil may darating sa iyong mga magaganda't mamahaling regalo. Hindi nagiging mabuting balita ang Pasko dahil may magreregalo sa atin na mayroon tayong pera na panghanda, pambili ng mamahalin at masasarap at maraming mga putahe ng pagkain. Hindi nagiging mabuting balita ang Pasko dahil umaayon sa iyo ang mga nangyayari sa buhay. Hindi ganoon. Nagiging mabuting balita ang Pasko sapagkat uulitin ko, isinilang ang tagapagligtas. Actually, sa totoo lang, ang nagiintay ng tagapagligtas ang bayang Israel. Pero higit pa doon ang nangyari. Kaya nga sabi ng angel, which shall be to all people. Ibig sabihin, hindi lamang ang mga Hudyo ang sakop ng pagkakasilang sa tagapagligtas, kundi sa sangkatauhan. Di ba? Kaya sa bagay na yan, talagang dapat maintindihan natin kung bakit nagiging good news, nagiging mabuting balita ang Pasko. Hindi dahil sa ating mga sariling mga pag-iisip. Lalo na nga po, sabi ko kahapon, ang buwan ng Kapaskuhan ay nagiging komersyalismo na. Inilalayo na ang tao sa pinaka-ugat na dahilan ng Kapaskuhan. But again, ang buwan ng Kapaskuhan, ang araw ng Pasko, nagiging mabuting balita sapagkat ipinanganak ang tagapagligtas. Ang tanong, bakit isinilang ang tagapagligtas? Ang sagot, sapagkat ang buong sangkatauhan ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kahit nga po si Blessed Mary, kung may Biblia kayo, o kahit Bibliang Katoliko, basahin ninyo. Lucas, Kabanatang 1, talatang 46 hanggang 44 hanggang 48. Luke chapter 1, 46 to 48. Basahin nyo ngayon. Kahit si Blessed Mary nagsabi, na ang sabi niya, purihin ang Diyos na aking tagapagligtas. At sinabi pa ni Blessed Mary na alipin lang siya ng Diyos. Inamin niya na kabilang siya doon sa ililigtas. Hindi yung katulad ng mga maling turo na si Blessed Mary daw po'y walang kasalanan. Hindi po yan totoo.
si Blessed Mary ay meron ding minanang kasalanan at kasama siya doon sa ililigtas. Kaya lang naman siya naging pinagpalang babae sa lahat ng babae sapagkat sa lahat nga naman ng babae, siya pang pinili ng Diyos. O kaya siya tinaguri ang Blessed Mary. O pero, ayon mismo kay Blessed Mary, kasama siya doon sa iniligtas. O kaya bago ang Kapaskuhan, tandaan ho ninyo na ang kalagayan ng tao ay makasalanan, patay, espiritual, at nangangailangan ng tagapagligtas. At wala pong iba na tinutukoy na tagapagligtas. Tingnan ninyo, basahin ko muli ang talatang 11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sabi ng anghel sa mga pastol, ang isang tagapagligtas. Bibigyan ko po ng emphasis. Isang tagapagligtas. Hindi ho maraming tagapagligtas. Ang problema sa atin, dahil nga sa pandaraya ng demonyo, inilalayo na ang tao sa totoong kahulugan ng Pasko. At ang mga tao, maraming tinatawagan na tagapagligtas. Kahit nga po si Blessed Mary, aminado na siya ay kasama sa ililigtas. Basahin nga po ninyo ang Lucas para may ebidensya ako sa akin sinasabi. Na kahit nga po si Blessed Mary, aminado, nagsabi na iniligtas siya ng Panginoon, tinawag niya ang Panginoon na Panginoon. Kaya po hindi si Blessed Mary ang Panginoon, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ayon sa anghel na sinabi sa mga pastol, isinilang ngayon sa inyo ang isang tagapagligtas na siya ang Kristong Panginoon. Isang tagapagligtas, bibigyan ko po yan ng diin. Kaya ibig sabihin, ang pinakakahulugan ng Pasko ay sapagkat isinilang ang isang tagapagligtas na siya dapat na ma-appreciate ng tao, i-acknowledge ng tao. Katulad nga po ng sinabi ko kahapon na tuwing maglalagay tayo ng Merry Christmas, huwag tayong maglalagay ng Merry Xmas. Kasi nga po, inaalis natin sa eksena ang Panginoong Jesucristo. Hindi dapat ganoon. Kung totoo kang Kristiyano, alam mo ang mga aral ng Panginoon, huwag kang maglalagay ng Merry Xmas. Kasi inaalis mo sa eksena ang pinaka-kahulugan ng Pasko. Kaya kung maglalagay tayo, kumplituhin natin. Merry Christmas. Because Christmas, ibig sabihin nito, Christ's message to humanity. Kaya mahalaga na wag natin aalisin sa eksena ang Panginoon, tas papalitan mo sang Santa Claus. Papalitan mo kung sino-sino. Hindi pwede. Dahil nga po, ang pinakabuod at kahulugan ng Kapaskuhan, isinilang ang Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas. Wala pong ibang tagapagligtas. Kahit anuman ang kalagayan natin ngayong Kapaskuhan, kahit wala tayong panganda, kahit wala tayong matanggap na regalo, hindi yun ang kahulugan ng Pasko. Huwag tayong padadaya dyan sa mga commercial sa telebisyon na nagpapakita ng mga masasarap na pagkain, mamahaling mga regalo, magagandang regalo, na nagbibigay tuloy sa tao ng awa sa sarili kung hindi niya ito mabibili. Tuloy, nasasabi ng mga tao, hindi masaya ang Pasko, kulang ang Pasko kapag kawala ako ng ganitong mga bagay. Nakakalimutan yata natin na hindi yun ang Pasko. Ang Pasko, ang kahulugan ng Pasko, isinilang ang tagapagligtas. Magandang umaga po kay Ma'am Mila Casaneda Bildad. At muli po, magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. So, mahalaga na maipaalala sa atin itong katotohanan ito ngayong buwan o ngayong araw ng Kapaskuhan. Na ang talagang dapat mabuo sa isipan ng mga tao, kibata, kimatanda, isinilang ang tagapagligtas, yun ang Pasko. Kaya mahalaga na dito po nakasentro ang ating pangunawa. Kasi patagal ng patagal habang lumilipas ang mga dekada,
ang mga siglo, tingnan nyo, nailalayo na talaga ang tao sa kahulugan ng Pasko. By the way, isisingit ko po rito sa aking program, dito sa Biyaya sa Pagkaaga. May napanood po ako na tinatawag na AI Jesus. Imagine, kalapastanganan ng mga tao talaga. Imagine, papalitan mo ang totoong Panginoong Kristong isinilang minsan dito sa ating mundo, nagkatawang tao, tapos isisingit ng mga taong nagsasabing matatalino, ang tinatawag na AI Jesus. Anong kabastusan yan? Ha? Kahit pa masagot ng AI na yan, hindi nagbabago ang katotohanan na yung AI Jesus na yan, imbento lang ng tao. Hindi yan ang totoong Jesus. Ang totoong Jesus, isinilang dito sa mundo, hindi gawa ng computer. Kaya ini-impress ito sa akin ng Panginoon na isingit dito sa programang ito. Kasi grabe na talaga ang paglapastangan ng mga tao sa pagiging Diyos, sa pagiging Panginoon, sa katauhan ng Panginoon Kristo. Imagine, grabe na ang pandaraya ng demonyo. Huwag kayong maniniwala mga kaibigan, mga minamahal kong tagapakinig dyan sa iniimbentong, dyan sa pinalabas na AI Jesus. Na pwede daw kayong magtanong dyan. Bakit po kayo magtatanong dyan? Imbento ng tao yan. Ang totoo talagang Panginoong Kristo, umakyat na sa langit at inaantay natin ang kanyang ikalawang pagbabalik. Sapagkat ang una niyang pagparito sa sanlibutan nung maganap ang unang Pasko. Kaya wag po tayong padadaya dyan sa AI Jesus na yan. Imbento ng tao yan. Computer yan. Artificial intelligence po yan. Hindi yan totoong Jesus. Ang problema sa mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, may marinig lang tayong Jesus na pangalan, akala natin totoo na yun. Samantalang sabi ng angel, isinilang sa inyo ngayon ang isang tagapagligtas. Isa lang ang tagapagligtas. Wala pong iba ang Panginoong Hesukristo. Bakit siya tagapagligtas? Siya nagbayad baga ng ating kasalanan. Kung hindi niya binayaran ng ating kasalanan, wala namang Pasko. Hindi ba? Kaya mahalaga na maipaunawa ito sa atin. Kaya nang sabihin ng angel sa mga pastol, huwag kayong matakot sapagkat ako ay dinadalan ko kayo ng mabuting balita na magiging kagalakan ng buong sangkatauhan. Hindi lamang ng bayang Israel, hindi lamang ng mga Hudyo, na dahil po sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan ay posible na kahit na sa mga makasalanan. Kung ang makasalanan ay kikilala at tatanggap sa tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Kaya po, ito talaga ang kahulugan ng Pasko, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya maglagay kayo Merry Christmas, kumpletuhin. At huwag din tayong maaawa sa sarili, huwag tayong malulungkot kung wala tayong handa, kung wala tayong regalo. Dahil hindi nga po yan ang Pasko. Okay po, dinadaya na ang tao ng mga commercial na yan, nagiging commercialized na ang Pasko. Higit sa lahat, bago ako magtapos, wag po tayong sasang-ayon, kahit man lang sa kalooban, wag nating sang-ayunan, kahit sa isipan yung inimbentong AI Jesus. Dahil ang totoong Panginoong Kristo isinilang dito sa mundo, kaya nga may tinatawag na Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumaatin, dahil sa pagkakasilang ng Panginoong Kristo na siyang tagapagligtas, na siyang Panginoon. Kaya naging posible sa sangkatauhan ang paglapit na sa Diyos na wala ng gap. Dati kasi may gap Dahil sa noong araw, sabi ko nga po kahapon, ang tao ay dating kaaway ng Diyos. Ayon kay San Pablo, Roma Kabanatang 5, Talatang 10. Pero, nung isinilang ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, na wala yung gap,
naalis. Ibig sabihin, kahit makasalanan, kihudyo kihintel, pwede nang lumapit sa Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, dumating ang Panginoong Kristo hindi bilang mananakop, kundi bilang tagapagligtas. Ibig sabihin, papayagan siya ng tao na siya ang Panginoong Kristo ay maging tagapagligtas natin. Tayo ang pipili noon. Tayo ang magdedesisyon noon. Yan ang Pasko. Kung ang problema kasi, sa paglipas ng maraming taon, wala na. Nawawala na ang pinaka-essence ng Christmas because of yung mga commercialized na yan at mga imbensyon ng tao na akala natin okay lang yan. Hindi yan okay. Lalo na ang AI Jesus. Huwag kayong huwag nyo, ituro sa mga bata. Ano po? Ituro natin sa mga bata, sa mga lolo-lola, ituro sa mga bata, mga magulang. Hindi yan dapat sang-ayon ng AI Jesus na yan. Okay? Iyan ay computer, iyan ay artificial intelligence, iyan ay imbento ng lapastangang tao. Okay po? Matalino man ang nag-imbento niyan, lapastangan siya sa Diyos. Pati ba naman ng Panginoon Kristo nilalapastangan nila? O, di ba? Kaya sa aking pagtatapos ngayong umaga, magandang umaga po kay Ma'am Eduarda de Jesus. At magandang umaga po kay Pastor Ray Pabico. Okay, so hanggang dito na lamang at sana'y itong ating napag-aralan ngayong umaga ay nagbigay sa atin ng paalaala na ang Pasko, bakit naging mabuting balita ang Pasko? Sapagkat isinilang ang tagapagligtas. Ako at ikaw, kailangan natin ng tagapagligtas. Tandaan nun ninyo, bago pa ang Pasko, may mga relihiyon na, may mga sekta na. Okay? Tandaan natin yan. Kung ang relihiyon o ang sekta makapagliligtas, di sana'y hindi na ibinigay ang tagapagligtas. Kaya naman palang maligtas sa pamamagitan ng relihiyon. Pero ang totoo, hindi makapagliligtas ang relihiyon kung bakit ibinigay ang Panginoong Kristo para tanggapin siya nating makasalanan para tayo maligtas. Okay? So, kaya wag nating ipinagyayabang at ipinagmamalaki ang mga relihiyon natin. Dahil hindi yan, walang kwenta yung relihiyon na yan. Ang kailangan natin, tagapagligtas. At walang ibang tagapagligtas ang Panginoong Kristo. Kaya dapat, ang Diyos lamang ang lalapitan natin, Diyos sa langit. Siya lamang ang ating dadasalan. Siya lamang ang luluhuran natin. Sa Kanya lamang dapat maukol ang debosyon, hindi kung kani-kanino. Okay, manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat sa muling paalaala ng iyong mensahe ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang mga nakinig at nanood at sa lahat pa ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga, ang BBS DWLB 91.9 FM at ang aming sponsor, Ma'am Lalaine Villaferte Abunal at ang buong Villaferte family. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News. Ibabalita ni Sir John Bernas. Sumayin niyo po ang kagalakan, kapayapaan mula sa Panginoon.